Second-hand motor ba kamo? Nagwi-window shopping ka ba para sa isang second-hand na motor pero natatakot ka kasi di mo alam kung ano at paano tingnan ang kondisyon ng isang second-hand na motor? Don't worry mga Kamoto Asia. Dahil sa videong ito, ituturo ko sa inyo ang mga dapat alamin sa pagbili ng second-hand na motor. Hello mga Kamoto Asia! Welcome back sa aming YouTube channel. Kung bago ka lang dito, i-consider mo nang mag-like and subscribe para updated ka palagi kapag may bago kaming video. Alam naman natin na hindi lahat sa atin ay afford ang brand new na motorcycle kaya ang iba ay nagsisettle sa second hand. Of course, mas marami ring risk ang pagbili ng second hand na motor. Pero as long as alam mo kung ano ang mga dapat mo i-check, surely magiging smooth ang iyong transaction. Without further ado, ito ang listahan ng mga dapat mong alamin kapag bibili ng second hand na motor. Siyempre, uunahin natin ang pag-assess ng physical na condition ng motor para naman malaman natin kung ano ang kailangan ng palitan at kung ano ang okay pa. Una natin tingnan ang engine ng motor. Meron kasing sellers na nagsasabi na hindi pa daw na-open ang engine ng motor. Para matiyak natin na totoo nga ba, titingnan lang natin ng maayos ang mga tornilyo ng engine. Kapag merong signs of scratches o pagpihit ng mga ito, ibig sabihin lamang ay nabuksan na ito. Next ay ang engine oil. Tingnan ang oil level, type at condition ng oil. Sa pag-check sa used oil nito, mainam na maging mapagmasid para sa kahit anong potensyal na issues katulad ng head gasket leak, metal shavings o excessive na heating sa engine. I-consider mo rin na i-change oil ito bago gamitin para mas maganda ang pagpapatakbo mo kung bibilhin mo na ang motor na ito. Isunod natin ang cooling system ng motor. Kung air cooling ang unit, pwede mo i-skip ang step na ito. Pero para sa karamihan sa mga moderno na motor, tingnan nyo ang kondisyon at level ng coolant ng motor. I-check na rin ang iba pang mga components nito katulad ng radiator fan, radiator, and thermostat. Siguraduhin na gumagana ang lahat ng ito para maiwasan ang engine cooling system failure. Palitan na rin ang liquid coolant kapag ito ang kukunin yung motor. I-check rin natin ang air filter ng motor. Kapag well-maintained ang air filter, ibig sabihin ay inalagaan ito ng maayos ng unang may-ari. Punta naman tayo sa spark plugs ng motor. Sa paglipas kasi ng panahon, magkakaroon talaga ng wear and tear ang spark plugs ng motor. Makaka-apekto rin ito sa overall performance ng motor. Tingnan kung okay pa ba ang mga ito o dapat nang palitan. Tingnan rin natin ang mga gulong ng motor kung okay pa ba ito o kailangan na ring palitan. Wag na wag dapat ito i-neglect dahil para na rin to sa kaligtasan nating mga Kamoto Asia. Lastly, sa physical condition ng motor ay ang braking system. Tingnan natin kung okay pa ba ang brake pads, rotors, brake calipers at ang master cylinder. I-check nyo na rin ang mga brake hoses if may leaking o wala. Kapag okay ang lahat ng yan para sa iyo o acceptable naman ang kondisyon para sa presyo, proceed na tayo sa mas official na part. Kailangan nating tingnan kung original ba ang papeles nito. Kasali dito ang Certificate of Registration o tinatawag na CR, Official Receipt o tinatawag na OR, Deed of Sale at LTO clearance. I-compare ang engine number at iba pang mga detalye na nakasulat sa mga documents. Make sure na accurate at pareho ang nakasulat na registration number, engine number at iba pa. Manghingi na rin kayo ng photocopy ng ID ng nagbebenta na may 3 signatures. At tingnan kung sila ba talaga yung nakapangalan sa mga document. Kapag kumpleto ang mga ito, then congrats mga Kamoto Asia. Nakita mo na ang second hand na motor na para sa iyo. Sana ay nakatulong at maraming salamat sa panonood. At see you sa susunod naming mga videos.